Hi guys! It's a new day, new learning. And ang topic natin ngayon about Investogram's website version part 2. So ngayon naman, ang pag-usapan natin ay yung chart or your charting tool. So when we say chart, it is a graphical representation of an asset's historical price action that connects a series of data points within continuous line. So later, ipapakita ko yung chart na ginagamit o pwede nating gamitin sa pag-i-stock market. Ngayon, stock charts allow traders to view in order to make educated predictions about the stock future price action. So, day traders will look for a chart patterns to analyze the volume and pinpoint significant price areas. So, ano nga ba tong chart na yan? So, ito yung example ng chart sa Investogram. Yan, may makikita tayong tool kung pwede natin gamitin. Then, meron tayong red candle, green candle, the time frame, candlesticks, then the current day candle. So, sa Investogram charting tool, pwede tayong mag-drawing ng chart patterns niya. Pwede tayong mag-drawing ng resistance and support. Ayan. Then, pag sinabi naman nating red candle, mas mababa sa opening price. At green candle, mas mataas sa opening price. Sa time frame, meron yang day, meron din yang 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. So, depende sa inyo. Then, the candlestick, meron tayong red and green candles. Then, the current day candle. Yun yung pinakaunang-una. Nangyayari or na-view natin kung ano yung price ng isang stock. Ayan. So, example dito yung Philippine Stock Exchange Index. Makikita natin yan. Makikita natin dito yung opening price niya, highest price, lower price, and then the closing price. Yan. Yung makikita natin yung HLC. Yan. And then dates sa baba. February, March, April, May. Then the watcher. Sa watcher naman, di ba may makikita tayong PSE, then watcher. Ayan. Sa watcher, dito mo makikita yung inaabangan or binabantayan mong stock. In short, favorites mo siya kasi, for example, magti-trade ka sa stock na ito, kaya inaabangan mo yung price na kahit naka-cellphone ka, kung ano yung mga nasa watcher mo, ayun lang yung lalabas doon. Pero pwede mo rin naman siyang i-search. Then, the market price, yung makikita tayong ditong numbers, sa malapit sa pinakaunang candles, yan yung sa current candles, yung market price na nakadepende din sa candles natin. And then, the volume, yung dami. Dito makikita yung regarding sa volume. Ayan, makikita kayo dyan, volume 20. Ibig sabihin, ng 20 ay average volume niya within 20 trading days. And the first number naman dito, yung current price ng volume within that trading day. And then the secondary number, the current price average ng volume within the trading day. And then the volume sa baba, yung parang ano siya, current volume na nakabase sa candles. And then the average volume, yung parang umaalon dyan, yan yung average volume natin. Then, pwede nating palitan yung stock code. For example, ay MPI or JFC, yan, or MM, yan. Pwede nating palitan yung stock code na depende sa stock. Then, meron din tayong nakikitang bid and ask, kung saan may nagbebenta at may nagbabay. Dito naman sa current price, nabanggit ko na din, basta pinakauna na nangyayaring o nag-create ng candle or patterns, yan yung pinaka-current price. Okay, so okay na tayo sa stock code.
sa bid buyer, di ba may makikita tayo naman ditong bid ask. Pag sinabing bid, ito yung mga presyo kung saan gusto ng trader bilhin yung stock. Pag sinabi namang ask, sila yung seller. Pag bid, buyer. Pag ask, seller. Na hawak nila yung stock. For example, ako, dahil meron akong Jollibee at nakita akong mataas na yung price, ibebenta ko na siya. So, makikita tayo dyan yung bid and ask. Then yung volume na nagbibid doon, ganoon din sa ask. Kung gaano karami. And then sa gilid naman, number of traders. Ito yung nagbebenta, di ba may nakikita tayong 2, 1, 3, yan. Then sa gilid naman may 5. Ito yung dami ng trader na nagbebenta sa price na ganito. For example, price 230, ayan. Dahil 5, sila yung mga number ng traders na nagbebenta sa price na ganyan. Then, itong volume naman, sa tabi ni 5, ito ang dami ng volume na gustong ibenta nung 5 trader na nagbebenta ng 230. So, dahil 5 sila, mapapansin nyo, ang dami ng volume na gusto nilang ibenta. Ganon din dito sa kabila. Yung dami ng volume na gustong bilhin. So, nakadepende to kay bid and ask. Meron lang tayo ditong numbers kung ilan traders ang gustong bumili or mag-sell, and then yung volume na hawak nila, and then yung bid and ask. Pag sinabing bid, buyer, ask, seller. Okay? And then meron din tayong makikitang price and time. So okay na tayo sa bid and ask, volume and number of traders. Ngayon sa transaction. May nakikita tayong time, yung oras, then yung price, and then yung volume. May volume pa rin. Then yung buyer and seller nakakonect dito sa yung bid and ask. For example, yung buyer na yon ay from Call Financial User. O kaya yung buyer na yon from First Metro. Ayan. Nandyan din yung transaction. So, meron din tayo sa transaction, makikita din natin dito. Ito yung mas pina-view pa yung transactions. Makikita natin may price dyan, yung time, then yung volume, then yung buyer and seller. For example, pwede yung buyer ay Call user, First Metro user, o yung seller from Nomura. Okay, dyan din sa gilid na yan. Yung transaction sa baba ni bid and ask. So, dahil meron tayong earnings report, yung makikita yung letter E. Yan o. Makikita natin yung total revenue, net income of the stock. So, dito makikita yung earning report ng isang company. Kung makikita ba yung company ba ay nalulugi or hindi. Iba-iba yung klase ng earning report ha. Meron tayong may annually, semi-annual, or quarterly. At nakadepende ito sa stock na gusto nyo. Okay, makikita rin natin dito yung D or cash dividend report. Kung ayan o, dito sa letter D. Kanina, di ba letter E tayo sa baba. Cash dividend, then yung X date, kailan yon, yung record date, and then the payment date. So, dito nakikita yung date kung saan nagbibigay ng dividend ang isang stock. Iba-iba ang klase ng dividend report. Ulitin ko, may annually, may semi-annual, or quarterly na pagbibigay ng dividend. May mga stock naman na hindi din nagbibigay ng dividends. Kaya, kailangan nyo i-check yung pseedge.com. So, makikita nyo dun yung information ng isang stock at kung nagbibigay ba sila ng dividend. Mas okay kung nagbibigay sila ng dividend kasi another income natin yun bukod dun sa capital gain. At dito na tayo sa indicator. So, marami tayong indicators. Itong
indicators na to, more on technical analysis siya. So, magkakaroon tayo ng previous video about technical analysis. So, ito, ipapakita ko lang sa inyo na meron ding indicators na provided ni Investograms. Okay, dito makikita yung indicator, oscillator, parameter, or signals na pwedeng gamitin sa technical analysis ng stock. And meron din tayong drawing tools. Pwede tayong mag-drawing kasi kailangan natin ma-identify the resistance, the support of the stock, and then the chart patterns. Kaya kailangan natin ng drawing tools. So, hindi lang dapat tayo nakabase sa indicators. We need to analyze carefully the chart patterns of the stock. And then the tools like Gann box, Fibonacci retracement, and etc. Then, meron din tayong brush, rectangle, rotated rectangle, triangle. Then, meron din tayong text. Additional drawing for the caption, plotting text, information about the entry and exit points in the chart. Then, the measuring tools. Pwede kang mag-short position and long position. And then, the marking and symbol tools. Then, meron din tayong quick measuring tool. Ginagamit to para mabilis ang pagsukat ng percent gain or loss ng candles na ipa-plot sa chart. Quick measuring tool. And then, zoom in and zoom out. Then, magnet mode. Ginagamit to sa mabilisang pag-plot ng drawing yung automatic na hinihilay ng magnet yung drawing tool. Now, hindi masyado applicable sa iba yung magnet mode. Kasi, mas mahirap mag-plot kapag may kusang humihila sa drawing tool. Kaya minsan ginagamit nila ay drawing tools or yung mga text, ayan, o kaya naman yung mga lines. And then erase tool. And then the time frame. Ito yung nabanggit ko kanina, may 1 minute, 15 minutes, 4 hours, 1 day, 12 months. Then, the candles, pwedeng bars, line, area, etc. Then, pwede rin tayong gumamit ng multi-chart. So, paano nga ba itong multi-chart na to? So, yung multi-chart, for example, may binabantayan ka ng 2 to 4 stocks na gustong mong makita kung anong nangyayari sa patterns o sa chart ng stock na yun. Pwede tayong gumamit ng multi-chart. Pwedeng, pwedeng sa Jollibee, sa Metro Pacific Investment. Depende sa stock nyo. And then, sa Watcher, nabanggit ko na rin. Ayan. Dito pwede mong ma-view o mailagay ang watch list ng stock na gusto mong bantayan or kung saan kang interested. For example, magsisell ka na or magbabay ka. Sa Watcher. Then, the calculator. So, nagpo-provide this Investograms ng calculator. Pwede tayong mag-buy and sell calculator. So, pwede nating ilagay yung shares natin, number ng shares sa stock na yon, and then, the buy price and then the sell price. So, makikita natin kung magsisell tayo, ilan yung gain natin, at then ilan din yung loss natin. And then, may profile din tayo. May profile din kayo kung gagawa kayo ng Investogram. Pwede kang mag-post like Facebook. Ayan, makikita nyo siya. Then, meron kang followers, likes, and then pictures. Yung timeline, pwede ka rin mag-post.
share your thoughts. At meron din tayong trading ground. Pwede kang I want to practice or I want to challenge. Yan. Kaya mas okay talaga pag beginner ka ay mag-Investograms ka muna. Yan, makikita mo din dito yung total ng gains mo, yung win rate, yung buy at yung trading history mo. Pwede kang mag-plot din ng support and resistance. Yan, for example, ay na-identify mo na na-break na yung resistance line. Kaya nag-buy ka na. Ayan, ito sa resistance and support, the candles, ay pag-uusapan na natin to about technical analysis. So, separated videos ito. Yan, so makikita natin yung total gains, 9.57%. So, ito naman yung sample of winning trade using horizontal support and resistance. Ayan, so game over. Parang game lang talaga siya. Na makikita mo yung entry, exit, yung days and gains ninyo. So, nandito yung trader's history and then the summary. So, pwede ka mag-practice dito, lalo na kung beginner ka, para ma-gets mo kung paano magbasa ng graph, kung paano mag-buy and then sell. And then, pwede ka rin mag-install ng Investogram mobile application. You can download Investograms and Investa VTrade for virtual trading. Pwede nyo rin i-connect to sa Facebook ninyo. Ayan. Ganun din, may following, groups, and then the market. Same lang din sa website. Pero ako ay prefer, lalo na kung magde-day trading ako, ay laptop or mismong website kaysa mobile application. Mobile application, ginagamit ko lang siya for double checking kung ano nangyayari sa stock, lalo na kung wala ako sa bahay or nasa biyahe ako. Yan. So, pwede nyo rin siyang i-install. I prefer na i-install nyo talaga siya. Para kahit kung saang lugar kayo, ay makikita nyo. Yan. Meron ding calculator dito, charts, learn, groups, and wallet. Yan. Dito rin siya. Yung mobile application. So, yun lamang. Thank you so much for your time. Again, kung interested kayo sa ganitong content, please subscribe us and using the comment, you can share your insights or your strategies using Investograms. See you next video.